Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga ni Aga, you're a suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, please. But just the same, para mawala na gani Yes. ang bahid, Oo. you better submit again. Kaya ako na kung sa akong watch, lain tong na-investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ato. Oo. Mayor lang ko sa Davao. Pero karon man gud presidente na ko, and I declared war Yes. against kaning Shabu industry. Hmm. Ang akong target yun, ang mga drug lords o katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok yan sa... Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano, I will direct Andrea Domingo to, yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. Sabihin ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Tsaka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money na gano'n. Tayo ng gobyerno, naligayahan ka, pero yung taong nagbayad niyan, hanggang ngayon gutom. That is my, I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan ang ano. Mahirap yan. Lalo na taga-gobyerno. Either dito sa police o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang gano'n. Basta mag-complain. I have to set up the 8888. Pag na-activate yan, tawag lang kayo to the Filipino people. Just call that will be based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letters of the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong. Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. At stapa. Actually, technically, yung mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing stapa. Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras tapos nandiyan ka lang 2, 3, pasel-pasel. Hindi bali yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because it is field work nga nakalagay dyan sa so they go out of the community. Pero yung di opisina kayo, trabaho kayo. At least sa 6 years kung
Ako ang mamuno sa gobyerno. Sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala, diretso na kung saan-saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, o kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas, sumbong mo sa akin. Yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Kung clerk ka, di clerk siya. Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to because I have no time to meet because everybody is busy. Kati-take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Hanggang sa naman, tapos kami alas 4, alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina, magtanong, paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever. Bihin mo lang, give him, her, a shopping list. Yung requirements, produce mo, ganon, taxa, medical certificate o birth certificate. Huwag mo pagkatapos, pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. Kasi may mangwarta eh. So pabalik-balik yung lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may lagbok. Hindi sa yung tao sa gobyerno, ilagay niya, receive the application for meet, ganon. For inspection, meet or whatever, sa batuar. Tapos papirmihin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Bigyan niyo ng stub. Pagbalik niya, ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig ngayong buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule, sumbong mo sa akin. Sumbong mo sa akin. And I will take action immediately. Yung mga empleyado na wala dyan, somewhere, then I said, I will work on your dismissal from government. Basta pabalik-balik yun. Yung maghingi ng pera, the slightest whisper na magsumbong ang tao sa akin na, Mayor, binihingian ako nito. Tapos ka. Maglikay, umiwas ka. Maglikay mo, binisa. Kasi basta may sumbong sa akin, dito sa Davao, ganun. Pag magsumbong yan, pinapatawag ko talaga. How busy, however busy I am, I would listen to the... Hindi maganda ang Pilipinas. It's a fractured, no? Walang sumusunod eh. Ito yung nasa daan, walang traffic. Paano maka-traffic? Nandyan sa gitna. And the excuse is, kasi mahirap lang kami. That is not an excuse to me. Huwag mong damayin ang Republika ng Pilipinas just because mahirap ka. O itong mga bleeding hearts sa human rights, mahirap. Kaya gusto ninyo, kayo ang, I will create a committee there. Kayo ang magpatakbo sa gobyerno sa anti-crime campaign. Kayo. You work on an appointment date. Mag-usap tayo. Ibigay ko yung problema. Sige. Kayo ang
Mahirap kasi, madali mag-atake, mag siya namatay. Masabi namatay dahil mahirap lang, is that an excuse? Then you want to pull the whole world dahil mahirap ka lang, kalukuhan yan. The world will never stop to turn because you are poor. That is not an excuse to destroy society. Hindi naman ito nakaw. Kita mo, pagka nandyan na yung kati ng katawan mo sa Siabo, mag-hold up ka. Magnakaw ka. Patayin mo pa. Pag nabangag ka, patayin mo tatay mo, mag-rape ka ng ano. Human rights, yung mga yan, sabi nga ng forensic experts, kuyos, the best Tagalog. Di bang kuyos sa Tagalog, yung lumit na. So how can we solve the problem? We do not have the maraming problema sa gobyerno. I have to build regional itong drug rehabilitation. I would need time. But the law and order cannot wait. Intindihan ninyo, kaupo lang namin, there is crime on the streets. People are getting raped, robbed, pati mga nanay, tatay, patay. Cannot wait na sabihin mo na magkapera tayo. The best thing to do is for the barangay, and I will charge also the barangay captains who do not do anything about it. Kung wala kayong magawa, the report to you, hanapan mo ng activity. Palaruin mo ng basketball, pakainin mo sa pera ng gobyerno. At itong lakbay aral, na sige kayo pasyal kung anong probinsya, that will stop. I will not allow it anymore. Just wasting the money of the people on the guise of education. No, magpunta. Tanang Maynila, may isa pa dito sa Davao, maglakbay aral sa Hong Kong. Ay gusto ko ipakain yung papel sa kanya. The goal to mahirap yan. Wala, itong panahon na ito talagang hirap ang taga-gobyerno. BIR, stop it. Customs, well, nandyan si Paildon. He should stop it. Yung hingi sa tao, lisensya, magsabi, magkano ba magkuha ng lisensya? 300 or magdala ka ng 500 kasi hindi lalabas yan kung hindi ka magbayad. Kaya diyon sa journal, tignan. I will require na may journal. Tanggap ninyo, wag sa computer. Magbili kayo local governments ng computer. At saka, ang doing ng Pilipinas, the mayors are not doing anything. There's trash and garbage around, and yet we have to wait for the plastics to go inside the drainage. So that every time there's a downpour, excessive rain, water, nagkaklagap. Because wala yung, mayroon kayong mga mayors discretionary funds. Governors may discretionary funds kayo. I will look into it. I will create a special team. I will review pati yung intelligence fund ninyo. Yan ang pinaka madali pasok sa bulsa. Yung mga mayors na hindi performing, you make your city clean and peaceful. Kaya kayo bayad eh. Kaya kayo nasa opisina ninyo kagaganda. Binibili ninyo furniture. Kagaganda ng kotse. Ang iba, mga Land Cruiser, Suburban. Hindi na kayo nahiya. Nabasa ko sa crawler. Tuloy yung sildo ng military pati police. I said, I have to, baka hindi nila nakuha. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Pag wala yan, but I cannot run a country with a corrupt police and a corrupt military.
Ngayon, as it is, as the situation evolves now, wala man ang military. It's all in the police. So kayong mga police na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Saka kayong mga police, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon, huwag kang magbenta ng shabu. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down the line. Sabi, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko nasa ka, I will look for the money. Alam ko na mahirap talaga. That's why hindi naintindihan ng tao. I'm not trying to attribute anything at anybody. Hindi ninyo naintindihan. I said, I repeat, that I cannot govern with a corrupt military and a corrupt police. Walang mangyari sa atin dito. That's why, baski na maliit lang, dublado yung sweldo. Unahin ko because the stability ng ating republic greatly depends how the security forces, ang military, and the police would make it. Hindi man tayo babaliktad yung si custom, magsigilag pangrakot, ang biyaya. Pero pag ang military pat police nagkaganon, baliktad tayo. Sila yung may armas eh. So, intindihin natin ang situation nila. I'm not asking them to, but I know how hard it is. Kasi I've been about 30 years ako dito, including congressman and president. Tama yung mga police. Yung naniniwala, punta ng mama sa pano, di patay. Walang explanation ngayon kung bakit walang reinforcement, walang tulong. Maghinakit ako kasi I said 30 years ako na they run to me always sa akin ang problema nila. Kaya sabi ko, kung may problema kayo ng malaki at hindi talaga kaya ng bulsa, huwag kayo magbinta ng sabo. Punta kayo sa akin. Hanap ako ng pera. Mr. President, thank you very much giving me the time and opportunity to clear myself. Okay, so you are not the Peter Lim. But I said, my yes. suggestion is good. You go to the NBI, Yes. or you might want to pass the office of Secretary Calida, or sa Solgen, or ito si, ano pala, si Vit Aguirre, Yeah, the sa NBI, Justice. what agency could do the investigation? Nandyan. Yeah. Ang NBI Yeah. now will Okay. alert. Yes. Okay. So I could clear up everything because my family is really in a deep problem now in Cebu. We want to Yeah. help you. Yeah, we are getting all the threat. Help us clear you. Yes. Tulungan mo Yeah, kami to please. clear you. It's not, Yes, we are not yes. here to pin down innocent Yes, citizens. yes. I'm very glad to hear that, Mr. President. So, huwag kang maniwala na. So, ang innocent ba? Ang innocent should be Pero cleared. ang drug lord Yeah. talaga, magalit ako, mainit ako. Pero yung nandyan, hindi ko Yeah. trabaho yan. If saying anyway, I will help Good. in all my ways I can, Salamat. Mr. President. Said, I'm sorry, I cannot shake your hand. Yes, I understand. Because if I'm not cleared, I don't dare put up my hands to you also. Because our nation is very lucky to have you. Because without you, I don't know. You're the only president who could save our nation. Thank you. Yes. You really mean business. And too many victims already in our country. Sige po.